po tayong lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamainam natin na palakpak, papuri para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Let's give our best clap offering to our God. Ako ay
pong ating haharapin ngayon. Chapter 3, the implementation ng plano. Plano tayo ng plano, pero kung hindi naman po nagagawa, wala rin. Kaya po dito, makita natin mga kapatid, a leader must be willing to work. Nanguna siya. At sang mahalagang ma-observe natin, ayun, talaga pong hinamon niya ang komunidad, ang bayan, pero kasama siyang gumawa. Kinilala at tinanggap na siya ang kanilang leader. And a massive and concerted reconstruction effort began. Nahimok po silang gumawa. And as si Gene Wilkes, yung ating aklat, nasulat niya sa ating TNT, siya nga po pala mga kapatid, join us sa online nitong ating pag-aaral on Jesus on Leadership. Yung pong model ng ating Panginoon Jesus bilang servant leader. So ang ating tinatalakay mula sa halimbawa mismo ng ating Panginoon Jesus, paano siya naging leader, no? Leader na naglilingkod. Paano pagsasamahin sa isip natin yung nangunguna ka, nang akala mo ay ikaw ang sinisilbihan dapat, pero nagsisilbi ka. Kaya ka leader. Servant leadership. Yun po yung ating pinapaksa pagka Martes ng gabi. At ayun, nilalagay po sa atin yung ating link sa Zoom. Magsama-sama tayo. Martes, 7:30 ng gabi. So pagkatanggap po sa kanya, mga kapatid, ng bilang kanilang leader, itong sinabi ni Gene Wilkes about leadership. Sabi niya, leadership is not something you pursue. Leadership is something others give to you. You are not a leader until the group you are leading says so. Wow. Napaka-simple, parang common na common, pero siyang katotohanan. At sa pagsusuri po naman natin sa buhay ng isang leader, katulad kay Nehemiah, wala na pong higit pa, mga kapatid, sa bilang leader mag-set ng example sa kanyang mga tagasunod. Kung inahamon niya ang kanyang bayan na gagawa, no? Itayo muli ang pader ng Jerusalem, kasama po siyang gumawa. Sabi nga natin, pagdating diyan, he walked his talk. Kaya ang sabi po nitong si Johnston, na aklat ng ating pinagbabatayan sa ating serye, na sabi niya na si Nehemiah nag-set talaga ng example. At sabi niya, no word spoke as loudly as his actions. Hindi po niya basta hinikayat, kundi bilang bunga ng paghikayat, nako mga kapatid, nung hamunin niya na magsimula na tayong magtayo ng pader. At maraming sa kanyang kababayan, nahimok po niya, let us begin rebuilding the walls. Let us begin rebuilding the walls. Pag binasa po natin ng chapter 3, mga kapatid, ironically, yung pong kabuuan ng gusto kong mahimok kayong basahin talaga. Pero due to time constraints, ang binasa lang po natin yung first 5 verses. Pero makakita na po natin dito yung parang hindi bagay ng pagsamahin. Kasi sa sobrang detalye ng pagkakasulat, mababasa natin iba-ibang mga pangalan na parang lista ito ng mga limot ng mga pangalan. At sa sobrang detalye, nakakabagot na basahin. Yung pagtatayo po ng walls. Kaya baka, halimbawa, kung kayo pong babasa nito, baka hindi man mga lahati. Yung chapter, titigil na kayo. Lalagpasan nyo na. Tatalo na kayo sa chapter 4. At sa chapter 4 naman, medyo meron pong action. Meron pong drama dyan. Opposition to the rebuilding, sabi po rito sa NIV chapter title. Pero mga kapatid, pagka naman
sa malapitang tingin, magaganyak po kayong basahin yan, mga kapatid. For 4 reasons. Una, ang nangyari po, resulta ng kahangahangang gawa. Organisadong todo. Talaga pong by the line, by the tuldok dito, kuwit doon o kung ano pa man, todong organisadong pagkakalahad. The entire community was led to work harmoniously. Ano ba ang Tagalog ng harmoniously? Ang aking pong pagkaka-translate, magkakasundo. At sabi, simultaneously, sabay-sabay o magkakasama. Imagine that. Very organized yung paggagawa po nila ng pagtatayo ulit ng Wall of Jerusalem. Ikalawa, kinakitaan po ang buong workforce, lahat ng gumagawa, lahat ay kinakitaan po ng maalab ng yung kanilang buong workforce, yung pong meron pong maalab na dedikasyon at ng marubdob na interes sa hangarin matapos po yung gawang pagtatayo muli ng walls. Hindi po sila tumigil. Meron pong mga gumagawa sa araw, meron po namang tuloy-tuloy sa gabi, meron pa rin po hanggang matapos po nila. Hindi po nila tinigilan. Ang ikatlong maobserba natin, alam nyo, pati mga kaaway nila, sila Sanballat, Tobias, wag po kayong magpapangalan ng inyong mga anak at mga apo ng mga ganong pangalan. Mababalatan kayo ni Lord. Nagulat po yung mga kaaway nila sa sobrang bilis. Nung simulan at tuloy-tuloy na gawa, tapos just in 52 days. Can you imagine that? At makita po natin, mas appreciated natin ang iba pang mga pwedeng i-share na details. So, bago pa sila makakilos, yung mga kaaway ng pangunan ni Nehemiah, bago po makakilos yung mga kaaway, para pigilan ng mga Hudyo o sirain at gibain yung ginagawa nila, the walls and gates were restored. At ikaapat po, buong komunidad ay involved. May pagbabanggit po ng nire-represent ang mga iba-ibang lagay ng buhay sa kanilang lipunan ng panahong yon, yung mga nagtrabaho. Yung tungkol sa kahusayan ng kanilang mga trades, yung pangalakal, yung pong mga samba-sambahayan, at iba pa pong mga uri ng buhay sosyal. Pinakita po rito, lahat ng antas, lahat ng uri ng mga kalagayan sa sosyedad, pinakita po rito, sama-sama sila. Lahat ay gumawa. Kinabibilangan din po ito, mga kapatid, ng 10 gates, yung kanilang itatayong moog o kuta, 10 gates, at saka po 3 rito, yung gates papasok sa templo, temple entrances. And the rest ay access to the city. Papasok po kayo sa siyudad ng Jerusalem. Meron pong mga 42 sections and 41 parties. Parang section by section. Yung mga Tekoites, nandyan po sa verse 5 at saka verse 27, nag-double time sa pagtatrabaho. Alam po ninyo, sinasabi po ng ating mga historians, yung pong mga Tekoites, malayo pong pinanggagalingan. Mga tinataya po lang mga 8 kilometro ang lakarin para makarating po sa Jerusalem at agad-agad hanapin po lang pwesto lang gagawan ng pagtatayo muli at magtatrabaho. Ang direksyon po paikot pero counterclockwise. Paikot po. At kung saan nagsimula, mga kapatid, doon po nagtapos. Yung sa Sheep Gate. Tingnan niyo yung verses 1 at saka 32. Ang sabi ng verse 1, Eliashib, the high priest, and his fellow priests went to work and rebuilt the Sheep Gate. Verse 32, last part. Sabi niya, and between the room above the corner and the Sheep Gate, the goldsmiths and merchants made repairs. So kung saan nagsimula, doon po nagtapos, counterclockwise. Merong kani-kanyang section, pamilya o iba-ibang mga tao
individual gumawa. At ang kabuuan po, mga kapatid, tinataya na may 3 kilometro ang sinakop. Ano ba ang pwedeng distansya sa atin sa pagitan ng 3 kilometro mula rito patungong Cubao? Ano kaya? Bayan? O Provident kaya? O baka Katipunan? Yan po, mga kapatid, ang lawak ng sakop. By section, sinasabi po na more than 1,500 feet. Doon sa verse 13, ang malaki-laki na sakop. Meron po naman, mga kapatid, doon sa verses 21 to 23, may cling section lang. 2 bahay nga lang po ang pagitan. Pero may kani-kanyang gumagawa po doon. At yung pagkakaiba-iba, bakit ganon? Bakit merong mahaba, merong maikli na mga section ng paggagawa, merong marahil maraming tao dito at kokonti lang naman doon. Sinasabi po ang posibleng dahilan dahil po yung bilang ng gagawa. May mga section na kailangan mas marami, may section na baka konti lang po ang kailangan doon. At kung gaano daw po kalala yung sirang kailangang ipa-repair. May makikita po tayong 3 prinsipyo sa ating pinag-aaralan na magsisilbing tagumpay sa pagministeryo, paggawa. And recommended ng ating author, as you go on reading and studying, makikita nyo, it works. It works. 3 po. Una, mobilization. Pagpapakilos. Mobilization. Nehemiah, bilang kanilang leader, employed all of the available people in the workforce. Lalaki, babae, bata, matanda. Dagdag ko na lang to, may ngipin o wala. Halimbawa po, verse 1 mismo, una sa lahat. Halimbawa ito, sabi ng verse 1, Eliashib, the high priest, and his fellow priests went to work and rebuilt the sheep gate. Imagine, una po sa tala ni Nehemiah ay yung si Eliashib na high priest at yung kanyang mga katuwang sa pagiging pari o saserdote. Alam po nyo, as per record, Nehemiah 12:10, kung ikukumpara po natin din sa verse 1 verse 1 ng chapter 3, we will discover, mga kapatid, yung pong lolo, tumatayong lolo nitong si Eliashib, ay nagsilbi pong isa ring saserdote sa panahon ni Zerubbabel, nung siya po'y, 3 grupong bumalik. Una kay Zerubbabel, tapos kay Ezra, pangatlo nga po itong si Nehemiah. Sa panahon po ni Zerubbabel, sinimulan na lang itayo, no? Pero pinatigil. But at that time, lolo po nitong si Eliashib, kasama ng gumawa. At that lasted for 80 years. Isipin nyo, pamilya ng pastor, gumawa. Akmang lugar sa pagsisimula ng anumang gawain. At sabi nga po ng ating author, kapag ang lingkod ng Diyos, yung mga religious leaders na tawagin, ay di po gumagawa at tagaturo na lang, turo dito, o ikaw, gawin mo yan ha, o ikaw naman, dito ka ha, yan, tagaturo, turo dito, turo doon. Hindi rin po gagawa ang grupo. Kaya natutokso na po kami ni Pastor Nes na magpahinga na para ipasa naman po sa nakababata ang gawain at kami po'y maging tagapagturo na lang. Bawat maturo, dapat gagawa. Meron pong umiwas ng tingin nung tuturo yung daliri ko sa direksyon niya. Yung sheep gate, alam po niyo, maaaring tinukoy po una sa lahat kasi po, malapit na malapit po ito sa templo. At ito po yung daanan, mga kapatid, yung pong
sa mga hayop na iniaalay sa templo. Yan po, pinadadaan. At di po ba napansin nyo, dito sa verse 1, they dedicated it and set its doors in place, building as far as the Tower of the 100, which they dedicated, and as far as the Tower of Hananel. They dedicated. Bawat bahagi mula sa ship gate, bawat matatapos, itinatalaga sa Panginoon. At so detailed, kaya ganun din po mga kapatid. Meron tayong mga gawi, batay sa kasulatan, Luma at Bagong Tipan, mula mismo sa ating mga pamilya, mula sa bawat gamit na ating napapakinabangan sa araw-araw na buhay, mga sakyan, bahay o kung ano pang mga pinagkakatiwalang biyaya sa atin ng Diyos, i-dedicate po natin sa Kanya. Declaring the fact, as the whole Bible teach us, yung pong pag-aari po niyan, hindi tayo. Kundi pagkakatiwala po lamang sa atin ng Diyos yan. Ang lahat ay pag-aari po niya. At salamat sa Diyos, malinaw sa Kanyang kasulatan, pinagkakatiwalaan ng Diyos ang Kanyang mga anak. Nang mabiyayang ito para ma-enjoy ang Kanyang buhay. At tandaan po natin sa mensahe ng pangunang bukas na mensahe sa sharing ito, ang kalooban po ng Diyos, hindi yung maging masaya tayo, period. Hindi po. Pero pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay-bagay na mga magandang kalagayan para maghatid po, magdala sa Kanya ng kaluwalhatian at karangalan. We will be representing who our God is by being good stewards of His blessings. So ito po yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Sa verse 8 naman, may mga goldsmiths. Wow! Imagine ha, malalambot na mga palad. Panday po ito ng mga gintong alahas. So possibly, malalambot po mga palad niyan. At pinong mga daliri at medyo mahahaba ang mga kuko kasi napaka-detalyado ng mga pag-ukit ng mga ginto para maging alahas, suot na dagdag pangpaganda ng mga makabibili. Anong nangyari? Nakasama sila sa paggawa. Eto, bubuhat ng mga batong matigas, magagaspang. So, yung malambot na palad, gumagaspang na rin. Nagpapaltos na rin. Pagkatapos po, yung pong marinig-rinig ng katabi, marahil, parang sinasabi na, kung nagawa ito ng ating mga pari, edi magagawa rin natin. Involved. Tapos, eto pa, mga kapatid, verse 8 pa rin. Anong sabi po ng verse 8? Sabi niya, verse 8, mayroong goldsmiths, they repaired the next section, and Hananiah, one of the perfume makers. Iba namang kalagayan to ha. Tagagawa po ng mga pabango. Paano po ba ginagawa ang pabango? Noon, nung panahon po nila, pipili ng mga klase ng mga bulaklak, ng mga halahalaman, rosas at kung ano pa. Tapos po, kanilang pipitasin yung petals nito, dudurugin po para mapiga yung katas ng kanilang mga petals. Tapos po, mga ilang buwan o taon, kanilang pong pipreserve yun. At tapos po, may test ng amoy. Mahalimuyak na amoy. Subukan nyo ang pakiamoy ang katabi nyo. Anong pabango niya? Ang bango Amoy ointment. Kasi po, nag-aplos ng ointment dahil nananakit ang likod, nananakit ang, yan. At mientras po, kakaiba yung amoy, mas mahal po yan sa market. Kaya meron po tayong mga signature na mga pabango. Tulad ng, hindi po naman sa commercial po ito, tulad ng Downy. Niyahalo po sa
sabong panglaba. And sabi po ng mga experts natin sa mga dalubhasa, sa siyensya, hindi raw po bagay na gagawin yon. Kasi nga po, sobrang init ngayon, naku, nangyayari, kakasuot mo pa lang, hindi ka pala nakakalis ng bahay, pawisan ka na. So, pag natuyo na yung pawis sa kilik, dito ka. Sa kilikili ko, matutuyon, naku, amoy asim. Yon. Pakiamoy nyo yung katabi nyo, mga kapatid. Imagine po, kasama po sila sa gumagawa, nagtatayo, gaspang na, paltos na marahil ang kanilang mga palad, samantalang sila gumagawa po ng mga mababango na ginagamit po ng kanilang mga kababayan. Pero, mariringgan po sila na magsasabi, buong buhay namin, gumagawa kami ng malambot, mababangong amoy ng mga rosas. Ngayon, kasama kami sa pag-aayos ng magagaspang na guhong pader hanggang sa broad wall. Sasabihin nila, ang lakas talaga ng hatak ni Nehemias. Pati kami nahikayat. At mapansin niyo po, sa verses 9 at saka 12, meron din pong mga dalawang city officials. Saan ka naman nakakita, patawarin ako, na buong lugod, buong puso, yung ating mga government officials nagsisilbi sa bayan. Kaya nga po natin tinatawag silang lingkod bayan. Hindi po silang dapat na paglingkuran. Sila po'y tagapaglingkod ng bayan. O kung nakikinig ang sino mang politiko, nasabi ko po sa inyo, patawarin tayo ng Diyos. Kung ang ating kalooban ay sa paggawa ng mga sinasabing karapatan namin ito, kaya nagkumanditato kami. Ang korupsyon po sa gobyerno, sobrang lala sa ating panahon. Mamaya po, pagpapanalangin po natin sa ating convergence and fast. Medyo bumibilis po ang tibok ng puso ko. Hinga. At sa verse 12 naman, pati po yung mga anak ng mga babae, anak na babae, gumawa rin kasama ng kanilang ama. Wow! At doon sa last verse, verse 32, mga kapatid, may binanggit na merchants, ika nga po yung mga negosyante, mga kapitalista, kasama pong gumawa. Anong sasabihin ng mga parang may pagkakaiba-iba ng antas ng lipunan? Wala po. Wala po. We are all equal before the eyes of God. And the common thing about that is you and I have the Lord Jesus Christ in our lives. Yung pong pagkakapantay-pantay natin. Wala pong marunong, sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, wala pong marunong, walang mangmang, wala pong babae, walang lalaki, wala pong ikangay Scythian or iba pa, tapos po ay alipin o laya. Sa iglesia o kalipunan ng mga mananampalataya, sama-sama po tayo. Tanggap natin ang bawat isa sa kanyang katawan. Old, rich, young, and old, rich and poor, city people, country folk, lahat po kasama. Yon ang mobilization. Pangalawa, ang ituturo po sa atin ng aralin natin based on chapter 3 of Book of Nehemiah, coordination. Pagtutugma. Pagbagayin, magkasundo, pagtutugma. Nasasabi na natin sa mga nakaraan, minamahal, yung pong linya na sabi natin, walang dapat na gawaing hindi maitutuloy dahil sa kakulangan ng pananalapi. Pinaninindigan po natin yan. We simply ask God, kung itong pinagagawa niya sa atin, siya rin po magpo-provide ng kailangan para mabigyan pong kaparaan ng matupad ito. Mula sa human resource, hanggang sa pananalapi, hanggang sa lugar kung saan tayo dadalhin, basta God's business, done in God's way, will never lack. Yun. Pinangangatawanan po natin yon. And, mga kapatid,
Eto na naman ako. Nung pong linggo, meeting ng ating Council of Elders. Matapos po ay sa kaligitnaan po ng report ng ating treasury, God surprised us. Amazing. And that's why gusto pong i-share sa inyo bilang inyong pastor. Ang ating chairman ng council, meron pong inabot sa ating treasury through Ate Meding, brown envelope. May laman. Manager's check. Amounting to 590,000 pesos. Kung saan nanggaling, kanino, sino nagbigay? Anonymous. Hindi po alam. Nagkakabiron nga po kami. Sabi namin kay Kuya Carl, baka natanggap na niya yung kanyang retirement pay sa Unilab, bahagi binigay. O kaya po ang mag-asawang Pastor Nes at Ate Beth, anniversary nila sa bukas, baka po itong kanilang gift to the Lord. Sabi na ang Pastor Dennis, Pastor, talagang hindi po galing sa amin yan. Iniabot lang po, iniabot. And you know how we reacted? Yung po sinasabi ko madalas, salin sa Tagalog, makalaglag pa nga. Awe and wonder. Napanganga po kami. At mahaba-habang mga segundo ang dumaan, walang nagsalita. Nagsurpresa ang Diyos. That's simply God working in us and through us. Kapit tayo kay Lord kasi hindi po niya tayo nilalaglag. At sa bawat pagkakataon, mahal kong kapatid sa Panginoon, na para bagang madilim ang yung tinatanaw sa iyong hinaharap, marami kang pinoproblema, marami kang kakulangan sa iyong buhay sa araw-araw. Just pray. Just depend on God. Ano man ang kailangan mo, hihingin mo sa Kanya. And in fact, pinatutunayan po ng kasulatan. Sabi ng Panginoon, hindi pa natin hinihingi yung ating kailangan. Alam na niya. Alam na niya. Tiwala lang po. Tiwala lang po. Huwag po nating pangungunahan ng Panginoon. Wait. 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 Patiently. Pray. And God will work miracles. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kumbinsido akong lalo na talagang nakikita ng Panginoon yung ating puso. Paano niya tayo pinagkakatiwalaan. So, mga kapatid, mag-ingat tayo. Hindi po atin ang anumang bagay. Kanya yan. Hihingin lang natin, yung sabi natin ay, Lord, alam mo na kailangan ko po ito. So, kung nais nyo, ito po, hinihingi ko sa iyo. At ito po ay magdadala ng kalwalhatian. Iba ba? Even the same, behind of this same pulpit, sinasabi natin, when we pray, dalawang katotohanan ang dinideclare natin. If it is His will, and if it will bring glory to His name, yun ang ating hihingin. Malay natin, masurpresa ulit tayo. Sa pagdalaw po ng ating mga kapatid sa San Pablo, sa ating mga kapatid doon, basically, online po sila, nakikiworship sa atin Sunday after Sunday. Loobin ng Panginoon. Magbukas tayo ng gawain doon. Inahamon ko po kayo sa katotohanan niya, mga kapatid. At yung mga bumisita doon, baka po kinakalabit na kayo ni Lord, kayo po ang gagamitin ni Lord dyan. Ito pang maganda rito, mga kapatid. Kaya nakatutuwa po itong ating pinag-aaralan Dahil po merong koordinasyon, yung pong idea ng pagtutugma, mga kapatid, bibigyan po ng katuparan yung laman ng ating MCF hymn. Ang sabi, ano nga yung bungad ng MCF hymn? Make us
your showcase, an attraction for you. Gitna. Let us be your service arm. Let us be your service arm. Now, disciples, later disciples. Huwag naman natin patagalin yung later. Huwag naman tayong magtagal dun sa pagiging disciple. Mag-disciple na po tayo. Mag-disciple ka, tapos magiging discipler ka na. Huwag tayong basta alagain. Kailangan po, merong kakayahan, merong lakas na puhunan sa paggawa, katulad po nitong ating pinag-aaralan. So that, ang bandang huli ng ating MCFM, sabi, we want to be your sharing partner, O Lord. Going places, meeting people. So mamaya, pag ginawit natin yan, in closing, talagang buong sigla tayo, Hindi pa, make us your showcase, an attraction for you. Meron pa tayong convergence and fast, Huwag po kayong uwi basta. Sumama po kayo para makita natin ang pagkilos ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, sabi nga po sa chapter 2, verse 19, sabi, nung hamunin ni Nehemiah, let us start rebuilding. Aba, sabi naman chapter 6, in just 52 days, the walls were rebuilt. Hallelujah. Paalala ko lang po, mga kapatid, ibang bagay ang maraming ibig ma-involve. Mag-participate. Anuman, saan man, sa bahagi ng paggawa sa kanyang iglesia. Pero iba pa rin po yung pakilusin at pagtugmain yung pangkalahatang layon at katuparan nito. Kailangan pong coordination. Ma-imagine natin na hindi po si Nehemiah ang pumuposes sa lahat ng mga sections na ginawa, may mahaba, may maikli, hindi po siya lang. Meron pong iba pa. Kaya po, ma-imagine natin dito, yung isang kuta, tulad ng intramuros. No? Sa bawat sulok po niyan, bawat bahagi po niyan na kailangan pong merong gwardiya dyan, meron pong nakatayo doon. At nakatutuwang pansinin, bawat manggagawa, katulad kay na Nehemiah, meron pong specific place ng paggawa. Again, back to verse 2, tingnan po natin. Bilang example lang po, at ang hikayat natin, basahin po natin personally, privately, ang chapter na to. Sabi ng verse 2, the men of Jericho built the adjoining section, and Zakur, son of Imri, built next to them. Tingnan nyo, built the adjoining section, tapos isang pangalan, built the next to them. At pagka binasa po nyo ito, obserbahan po ninyo yung phrases, next to him, repaired, next to him, repaired. Alam po ninyo, suma total, makita po natin, on and on, inuulit-ulit po ito, next to him, yun daw po ay larawan ng coordination. Lumalabas po, walang patlang, walang gap sa paggawa po. Kahit na may maliit na gap lang yan, pagka po merong patlang, pwede pong maging mahina ang binubuo na pader ulit. Kasi po may gap. Pero dito po, palibasa, sabi niya, by section, next to him, rebuilt. Ganun po siya kagandang mapansin. Because everyone had a specific task. This is a well-demonstrated Filipino bayanihan spirit. Kilala po tayong mga Pilipino sa bayanihan spirit. The meaningful portrayal of the Filipino comradeship, yung pagiging kasangga, with an outstanding support to his fellow man in the attainment of strength and unity. Dito po nahayag yung lakas ng Pilipino, yung pagkakaisa nila. And sabi po ng ating author, this should be an essential value in brotherhood that will always be kept alive. Dapat pong buhayin patuloy itong diwang ito, bayanihan. Ipakita po lagi.
Mga minamahal, ulit-ulitin lang po natin ang simpleng katotohanan. Hindi po natin solo ang gawain. At kung meron mang maging solo na gumagawa, yung paupo-upo lang. Sana isa na lang ang paupo-upo. Lahat ay gumagawa. At patawarin ka naman kung nakukuha pang maupo habang katabi mo'y gumagawa. Nag-delegate sila. At dapat mag-delegate tayo. Kakausap po tayo ng iba. Naalala niyo po si Jethro, yung biyanan ni Moises, sa Exodus 18. Nakakatuwa po yung kwentong yun, yung pangyaring yun. Dumalaw ang biyanan sa kanyang manugang. Jethro, dalaw kay Moses. Abay, yung naobserbahan ni Jethro, yung paraan ng paggawa nitong si Moises. Solo-solo siya. Nakapilam, baka po madaling araw pa lang, mahaba na yung pila, mapasimple, mapabigat yung mga kaso na sabi po, kailangan i-konsulta kay Moises. Naku, napapailing itong si Jethro. Kawawa naman itong biyanan ko. Ay, manugang ko. At lalong kawawa yung anak ko. Maagang maulila ng asawa. Kasi po, lahat kanya. Sobrang pagod. Wala na halos pahinga sa sarili, para sa sarili. Pinayuhan siya ng kanyang biyanan. Sabi niya, maganda siguro na pumili ka ng, yung sabi, able and who fear the Lord. Tambalan na traits. 2 traits. Meron pong kakayahan, able to work, and then may takot, na banal na takot sa Diyos. At alam po niyo ang ginawa ng Moises. Nagandahan po siya doon sa payo ng kanyang biyanan. Sinunod po niya. You know what value is behind that? Humility. Handa tayong makinig, handa tayong bigyang pahalagahan yung sinasabi sa atin para makatulong po ng lalo pa sa kagaan ng ating mga gawain. Hindi po natin solo ang gawain. At kapatid, pansinin pa po natin ang mga ilang katotohanan pa. Yung pong bunga ng coordination, mag-delegate katulad ng ginawa ni Moises, payo ng kanyang biyanan. At nangyari po, tambalan ng skills and character. One not leaving the other. At sa paggawa po nito ni Moises, sa Exodus 18:24, sabi, he listened to his father-in-law and did all that he said. Humility. Pag nagkaroon po tayo ng delegation, we turn critics into allies. Part of the solution and no longer part of the problem. Tandaan po natin, after all, the work of ministry is the work of the whole body, the church. Pangatlo, appreciation. Meron tayong mobilization, meron tayong coordination. Ikatlo po, appreciation. Pagpapahalaga at pasasalamat sa mga gumagawa at paggawa. Alam po nyo, pag binasa nyo ang chapter 3 ng Nehemiah, makikita po nyo, tuwang-tuwa ang mga sa paggawa, yung mga builders. Kaya po sa verse 6 ng chapter 4, sabi, for the people worked with all their heart. Sa King James, for the people had a mind to work. Buhos talaga sila dun sa kanilang mga paggawa. Pinahalagahan po nila ang kanilang ginagawa dahil alam po nila kung bakit nila ito ginagawa. Malinaw po sa kanilang kamalayan, bakit sila nahikayat na makisama doon sa pagtatayo ulit ng mga gumuhong pader. Para po maalis na ang kahiyan nila sa pagkagapi at pagkabihag. Sa chapter 2 verse 17, sabi po, we will no longer be in disgrace. Mapapawi na po, matatanggal na. At mangyayari na po ulit yung katuparan ulit ng katotohanan. And this is all applicable to all situations, to all generations
sa lahat ng mga tao ng mundo na nilalang ng Diyos na sila po ay magre-represent ng kanilang Panginoon. Ang panalangin po natin, sabi natin madalas, may we represent you well sa lipunang ginagalawan po natin. Yun po yun, para mapawi na sa kanila, they will no longer be in disgrace. Nangangalahati na po ang ginagawa ng ika nga po'y guhong pader. At wala pong pasikatan, wala pong pagalingan. Nakatutuwa po, makita natin yung mga kapatid. Hallelujah to our God. At meron din po namang ginagawang church building somewhere, bilang example. Natanong daw po ng isang napadaan ang 3 abala sa paggawa. Anong ginagawa nyo? Sabi ng napadaan doon sa gumagawa po ng isang church building. Ang sabi ng isa, sumagot po yung una, naghahalo ng simento. Tugon naman ng ikalawa, eto, nagtatrabaho para may kitain. Ang sagot ng ikatlo, nagtatayo ako ng katedral. It is not just mortar or money, but a monument of the favor and honor of God. Mga minamahal, tinuturuan din po tayo ng ating pag-aaral na ito sa chapter 3. Appreciation begins at home. Appreciation begins at home. Verses 21, 23, 28, makita po natin ang katotohanan ito ni Yahayag. Ang sabi po ng 21, next to him, Meremoth, son of Uriah, the son of Hagos, repaired another section from the entrance of Eliasib's house to the end of it. Verse 23. Ang sabi po rito sa 23, beyond them, Benjamin and Ashub made repairs in front of their house. At next to them, Azariah, son of Maashiah, the son of Ananiah, made repairs beside his house. Doon tuturin po yun sa verse 28. Pinakikita po, meron pong pangunang pansin, pagbibigay pahalaga sa tahanan. Again, I tell you, sabi po, appreciation begins at home. Kung ipinapakahulugan po ng Webster's Dictionary ng appreciation, sabi, to appreciate means to think well of. Maganda ang laman ng isip tungkol sa kapamilya. To recognize gratefully, mayroong pasalamat, pagpapahalaga doon sa ating kasama. To estimate the quality of, to be fully or sensitively aware of. We should be giving top priority to our families. Let us express appreciation sa mga miyembro ng ating tahanan. Baka po ito ang hinahanap lamang ng ating mga kapamilya. Si nanay, tatay, kuya, ate, bunso, pati ng mga pets natin na kagaganda ng mga pangalan. Pero wag naman po sanang ipakita mas appreciated si alaga. Kabanding. Kahit anong amoy, kahit saan kadilaan. Tuwan-tuwa ka pa. Alaga ito to the max. Samantalang yung miyembro ng pamilya, sardinas lang ang ulam. Yung alaga, sardinas nga pero imported pa. Napapansin tuloy, kaya baka po napagseselosan na noong miyembro ng pamilya. At kung sakali naman, medyo napasigaw po ko, kung sakali naman, magpahayag ng appreciation, gawin naman po natin to habang kapiling natin sila. Bakit ba sa ating celebration of life, binibigyan natin kalayaan yung sino man, miyembro ng pamilya, o kaya po kaibigan, ano mang malapit sa kanila, todo, mga bagay na naaalala na magandang mga bagay, ugali at tungkol sa yumao. Hindi na po lamarinig yun.
Pag magbibigyan naman tayo ng appreciation, ngayon na. Pag po nating hintayin na nasa kabaong na o kaya nasa urn na. Kahit na ilang beses mong kausapin yan, Dong, talaga namang hindi kita malilimutan. Sabi ng akin, gandang misis. Hindi ko po marinig yun. So habang buhay pa po, habang buhay pa, mantalang aso natin, pusa natin, minuto, ang lambing naman talaga itong, patawarin tayo. Pangunang pansin, kasi po, bigyan natin pahalaga ang katotohanan na yan. At kinote ko itong mamang ito, si Albert Schweitzer, who spent a full life as a musician, an author, doctor, and theologian, and missionary. Sipin niyo yung mga papel na ginampanan ng mamang ito. Full life. One time, natanong siya sa aspetong ito tungkol sa pagpapamilya, pagpapasa sa susunod na lahi o henerasyon. Sabi niya, there are only 3 ways to teach a child. By example, by example, by example. Pag hindi pa naman natin na-gets yun, ewan ko na lang. You know, gentlemen, ladies, Nehemiah appreciated those who worked with him. Sa verses 3 and 6, nakikita natin, pinansin po niya yung mga detalye, pinahalagan po niya yung mga detalyeng gawa. Sabi po doon, they laid its beams, put its doors and bolts and bars. Mga detalye po yan. Hindi po nakalagpas sa pansin nitong si Nehemiah. Tapos, nakisimpatya po siya doon sa lahi ng mga Tekoites sa verse 5. Kasi po, yung mga tinawag nilang nobles ng mga Tekoites, yung po bang parang mga kinikilala sa lipunan nila, sa lahi nila. Aba, ayaw pong sumali sa paggawa. Napansin din ni Nehemiah yun. So much so, doon sa verse 25, nag-double time po itong mga Tekoites kasi yung mismong nobles nila hindi nakasama sa paggawa. Imagine that. Pansin po lahat yan at appreciated pong mabuti yan ng kanilang leader na si Nehemiah. Sumatotal po mga kapatid, yung gawa, yung sigla, yung willingness to work. And it is hard work mga kapatid. Ipinakita po nila dahil sa leader nilang nagpapahalaga sa paggawa nila. Pinahalagaan po sila. Simply put, workers appreciate being appreciated. And showing appreciation is rooted on love. Love. So finally, yung pong katapusan, yung bunga nito, yung pong words na built or rebuilt and repaired or made repairs, nasa perfect tense daw po sa pagkasulat sa kanilang grammar. Nagpapahayag po ito ng completed action. Rebuilt, past tense, perfect tense. Repaired. Tapos na po, kompleto na. At sabi nga po sa chapter 6 verses 15 and 16, in just 52 days, natapos ang pagtatayo muli ng gumuhong pader. 180 years na kahihiyan. Natapos po. Bawat manggagawa may gagawin. Alam ng bawat manggagawa ang kanilang ginagawa at bakit nila ito ginagawa. Bawat manggagawa na kinabang sa pagsaset ng example ng kanilang leader si Nehemiah at bawat manggagawa nakadama ng dampi, ng tapik, ng haplos, ng hagod, ng nagmamahal at ika po'y nagpapahalaga na kanilang leader. Kaya, bawat isang gumawa ay natapos ang bahagi nito. At sa huli, ma-encourage po tayo dito mga kapatid ko. Pag susurin daw po natin ang tala ng chapter 3, wala tayong mababasang pangalan dito na may tuturing na expert builders and carpenters. Yung pong linya talagang lang paggawa. Wala po. From priests, high priests, from merchants, perfumers, etc., etc., but no builders and
carpenters ang nakasulat. Sabihin natin, mga average na mga tao. Mga able, pero hindi naman po ibig sabihin na sila lang ang magaling. Sabi nga po, harmoniously, simultaneously. At ito po bilang panghuli, ang quotation natin naman kay D.L. Moody. At one time nasabi niya, and we quote, "The world has yet to see what God can do with a man totally dedicated to Him." Dito po sa ating aralin, we see what average people can do that are properly motivated and led. They did the impossible. In only 52 days, they rebuilt the ruins of 140 years. Hallelujah to our God. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow and scatter to sow. Your kingdom be established in our hearts and in our home. God, yes, God, bless the world through our hearts. Let our hearts be your servant.